Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 3 minutos sa naglabay sa alas 5. Maupay nga aga, nga welcome sa usa na liwat nga mahinungdanon nga episode sa naton paborito nga early morning agriculture program. Welcome sa Usapang Agrikultura. Anaton kasugbong nga naton kompas sa makabag-o nga pag-uma. Siyempre, din hila iton sa aton estasyon 882 kHz BYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo. Maup din naliwat kami niyo sa sulod sa nusa ka oras, ikang alas 5 hangtod alas 6 aga. Para sa aton pagharampang
bahin sa mga makabagong nga kinadman, mga practical nga tips, ngan mga istorya san pagkamanilampuson sa sektor san agrikultura. Sa ngaran sa naton acting station manager, Genaro Navalon, ako ang iyong makakaupod, yan nga Lunes o yan nga Martes. Yes, Suzette Pretencio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, si Joven Cardenas. Once again, mapay nga aga, ngan welcome sa aton programa Usapang Agrikultura. Mga ka-agri, adi na kita sa ika-3 sa Pebrero, Martes nga adlaw, diba? Kadalilasan panahon, ngan diri mag-iiha, in mahuman na liwat ini, nga usa ka semana sa Pebrero, ngan magsa-Chinese New Year na, oo. Ready na ba nga tanan? Nga welcome, bago nga tuig para sa Chinese calendar. Ay kita, hindi naman kita mga Chinese, ano. So, salin urong nga naton ang bago nga tuig, ano. Pero syempre, kasangkayan man good naton, mga Chino, ano, Chinese, so mga iton nga naging parte siya sa naton kultura na gihapon, di ba? History, naton makikitaan nga ikang pa sa tun pa mga aton mga ancestors, ano, even pre-colonial times, imayada na sa trading nga nahihinabo between sabot nga sa Pilipinas nga sa China, diba? O nga ni, sa Binondo, ano, siya sa pinaka maihana, ano, oldest Chinatown. Oo. So, ito nato nakikitaan ng history nga kay na, ano, nga isa sa linurog naton ang Chinese New Year apisar nga diri man kita, ano, mga Chino. Apisar nga diri kita mga Chinese. So, anyway, mga ka-agri, yan naliwat nga bulan San Pebrero. Aside sa pagsalinurog sa Chinese New Year, ginabangan sa piperasan aton mga kababayan nga mga Chinoys, diba? Aton liwat gin sa salinurog, yan na bulan San Pebrero, National Arts Month. So, yan na ang tema sa National Arts Month, mga ka-agri, aning ng sining, katotohanan at giti. So, ini din sa salinurog kada bulan sa Pebrero, kada tuig, para pagpakita san suporta ngan importansya san sining o san arts, ano, nga kundiin usa sa mga rason nga nagiging makulay, ano, o colorful ang kinabuhi, diba? O pinaagi sa mga sining, mapa visual arts man ito, ano, kanta o literature, pagsurat, ini napupukaw an aton kamalayan, ano, an aton kaisipan, an aton kasing-kasing, diba? O nga ni, pinagisan sining, diba? Inapukaw an kamalayan sa kadamaan sa naton mga ancestors, ano, naton naton panahon sa pagsakop sa aton sa Espanya, diba? Pinaagi sa mga surat ni Jose Rizal, diba? El Filibusterismo, ngan no limitangere, diba? So, mao nga importante gawad an arts, ano, an sining, again, hindi rila napupukaw, naton kasing-kasing, kundi an kamalayan, diba? So, yan na sa pagsalinurog sa National Arts Month, mga ka-agri, an probinsya sa Samar, ano, an LGU Samar in Mayada sa mga magkadrodelain nga aktibidad para sa pagsalinurog sa National Arts Month. So ini in pagbubuhaton nga mga aktibidad sa Pebrero 9 hangtod 13, 2026. So tikang na ini next week. An venue in dito ini sa syudad San Catbalogan. So from February 9 to 13, ano, damo nga mga exhibits, mga seminars,
mga workshop para sa aton mga artists and young artists angan ang formal nga paglansar in pagbubuhaton sa February 9 dito ini sa Balay sa Marnon Summer Center for Culture and the Arts dito sa Catbalogan City. So para sa aton mga artists nandito sa Calbayog, kami inagpapasalamat sa iyo padayon na pagpasamuak san kultura san heritage san Calbayog pinaagi san iyo mga sini. Anyway mga kaagri, yan na nga kaagahon san Martes aton pagarampangan ano sa naliwat nga istorya san pagkamanilampuson sa sektor san agrikultura. So kakulo kung kumadto kita sa Iloilo City, yan na in mabiyahe na liwat kita. Yes, mabiyahe na liwat kita para sa aton biyaheng Agribiz. Makadto kita naman sa Batangas para aton madiskubrehan ang ini nga istorya san pagkamanilampuson sa usang asosasyon, organisasyon dito sa Lipa City, Batangas. So ini an era mga buhian in bahinsan pork production and processing. Mao nga tutok la mo mga kaagri para sa aton pagbalik tanaw sa naliwat nga episode sa biyaheng Agribiz sa ilarom sa Department of Agriculture, Agribusiness, AMAS. Pero syempre, lain kita kung antes kita kumadto san aton yan na success story diri mao kompleto an aton usapang agrikultura kundi ani naton papamatian ang ini nga kanta. Mao mga kaagri, pagtimpla ka mo san kape, ikabakiwan yung mga lawas, adi pamatian nanay naton an ani at kita. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
aton napamatian mga kaagri ani at kita. Ito halad sa aton sa Department of Agriculture. Aton oras 15 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la sa pipira nga mga pahibaro. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Let's be responsible. Let's be responsible. Halaga sa ating mga Pilipino ang bigas. Di kumpleto kung walang nakahaing kanin sa ating hapagkainan. Kaya naman, bigyan natin ng halaga, hindi lamang ang ating kinakain, gayon din ang mga magsasaka. Be responsible. Iwasan ang tirang kanin. Kumuha ng sapat at ng kayang ubusin. Mainam na kumain lamang ng dami ng kanin, akma sa ating edad at pangangatawan. Nakaiwas sakit ka na, nakaiwas aksaya ka pa. Opo, si Piolo Pascual, ang inyong responsible ambassador. Tama nyo, responsable ako. Responsible. Let's all be responsible. Paano? Sundin lang ang abakada nito. A. Adlay, mais, saba, pati iba pa ay ihalo sa kanin. Ba. Brown rice ay kainin. Ka. Kanin ay huwag sayangin. Da. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras 19 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamo in padayon nga namamati sa aton kompas ngan aton kasugbong sa makapag-o nga pag-uma sa usapang agrikultura. Siyempre, dinhila iton sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayon. Ngan sa pagkaya na mga kaagri,
Aton na iglalaygay, yan aton tupiko. Yan na nga kaagahon San Martes. So aton yan na mababaroan, an istorya san pagka Manilampuson dito sa Lipa City, Batangas. Nano daw laan mga kakurian nga ginagian san sining nga asosasyon ngan kun nano ba nga mga bulig napadangat sa gobyerno sa Department of Agriculture para sirain maging Manilampuson sa sektor sa agrikultura. Di rin na natin paihaon pa mga ka-agri. Adi, magbalik tanaw kita sa biyaheng agribiz, pork production and processing sa Lipa City, Batangas. Magandang araw! Welcome dito sa aming farm sa L7 Livestock Agriculture Cooperative. Tara, halina at kilalanin natin ang aming kooperatiba. Ang aming kooperatiba ay ang L7 Livestock Agriculture Cooperative na matatagpuan sa Block 10, Lot 1 and 2 Golden Home Subdivision sa Lipa City. Pero meron itong farm, existing farm sa Sitio Canluran, Ibaba, Payapa, Padre Garcia, and then meron din kaming rented farm sa San Benito, Lipa City. Ito ay itinatag at naging official noong March 30, 2016. And then ito ay narehistro naman sa CDA Extension Office sa Calamba. Sa ngayon, meron kaming 54 members. Meron kaming 2 contract labor dito sa farm. Pero members sila ng co-op. And then sa other farm, we have 2 din. Member din sila ng kooperatiba. And then ang aming kabuoang 54 na yun, we have 29 na babae and 25 na lalaki na members. Ang aming pangunahing layunin ay prosperity is coming. Kasi naniniwala kami na through this livestock, yung nasimula namin, lalago at lalago. Hindi lamang kaming mga miyembro, kundi yung mga nasa community namin. Ang mga servisyo ng aming kooperatiba para sa mga miyembro, yung nare-receive nila ng usual, kung regular employee sila, meron silang mga re-receive. So, or merong mga tulong na galing sa company. Same din sa aming kooperatiba, kung pwede silang lumapit kung ano mga kailangan nila, mga financial or work, kung pwede namin siyang ibigay sa lahat ng miyembro. Ako po si Julieta Kalumpang. Ang kooperatiba actually mainly, nag-aalaga kami ng baboy. Binibili namin yung piglets from the farms, yung malalaking farms. And then, inaalagaan ito ng mga members. Ang pangunahing produkto ng aming cooperative ay yung baboy, live baboy, na binibenta namin sa mga biyaheros at yung mga traders na nasa Manila at saka neighboring municipalities dito sa Batangas. So, ito yung halos araw-araw may mga kumukuha sa amin. Yun, ang main talaga product namin. Nagtatrabaho kami sa isang malaking corporation at marami din kami doon. Siguro mga 60 employees. Ngayon, dahil namatay na nga yung main owner at ang nagdadala ng business is yung asawa na lang. So, nung nagka-problema kami sa mga buildings, naisip niyang isara na lang ang corporation. Dahil nga malaki ang magagastos namin doon sa renovation at saka repairs ng building. Ngayon, ang plano kasi namin talaga na buuin pa din lahat ng mga empleyado kasi sayang yung kanilang expertise at majority naman sa kanila talagang medyo may edad na rin. So hindi na rin makakapasok sila sa ibang mga trabaho at may mga anak pa din sila. Dinala nila kami from Bukidnon to Lipa. At mahirapan na rin sila na bumalik uli sa Bukidnon. So, kaya ang nangyari,
nakaisip kami na bakit hindi na lang tayo ang mag-operate. Kaya naman natin in terms of physical, kung anong mga dapat gawin, kayang-kaya ng mga tao. So during that time, dahil ako nga yung farm manager doon sa farm na yon, kinausap ko sila. Tayo na lang ang rirenta dito sa farm. Kung anong pwedeng building na pwede natin gamitin natin. So that was the start of the cooperative actually. That was in 2014, 2015 na ini-start namin yon. Wala pa munang hindi pa na-organize yung cooperative. So during that time, marami nang gusto talagang sumama. Ang problema, hindi namin sila officially maisama dahil hindi pa din kami officially registered sa CDA during that time. So lahat ng mga empleyado are very willing talaga na sumama na sa amin doon sa cooperative. Cooperative na rin ang term kahit hindi pa official. So yun, dahil mawawalan kami ng income, yung usual naming ginagawa na every 15 days may marireceive talaga at katapusan. So sabi namin, sige mag-operate nga tayo dito at tingnan natin, itatry natin, ipa-flow natin ganito. Baka nga talaga, makakatulong talaga sa atin in the long run. So while nag-ooperate kami, nililease namin yung property, wino-work out namin yung papers sa CDA. So kaya na buo yung cooperative na ito, yung LLAC na tawag namin. Yung L7 Livestock na Agriculture Cooperative. Actually, yun talaga ang start ng cooperative na ito. Meron kasi kaming tinatawag na kada section, may section head. Corporation pa din ito. During sa corporation namin na time, meron kaming management na core group. Matatawag na core group na lahat ng in charge sa breeding, in charge ng farrowing, in charge ng nursery, maintenance, etc. Yung kung sino yung mga section heads doon. Every time we meet, 7 ito sila. 7. Kasama na hindi kasama ang may-ari sa L7. Ito yung naging core group din ng cooperative nung we initially started the business. So kaya nung pinut up yung cooperative na yon, ano bang pwede nating ipangalan? So nung naano namin na tayo naman talaga ang talagang nag-work dito, gawin na nating L7 din. L7. So kaya naging yung L7 group, core group na ito ng corporation, ito yung nagtatag ng cooperative. So kaya naging L7 Livestock. Livestock kasi ang business. Cooperative. Agricultural cooperative actually. Kaya na yun, ang pangalan na yun, based doon. Nung ongoing na actually ang operations, marami na talagang mga government agencies ang tumulong. Isa doon yung yung City Veterinary Office, yung department, lalo na itong Department of Agriculture, lalo na ito lately lang, no? Kasi meron silang parang project ng Kadiwa na magbibenta kami ng mga karne at processed food at saka ito, tulad ng mga kung anong product dito sa aming area, mga fruits and vegetable na pwede naming ibenta sa labas. Ang aming naging puhunan ay actually almost 1 million nung nag-start kami dito. Kaya yung almost 1 million na yun, parang ang kaya lang noon i-invest, no? Almost kalahati lang ng isang building. So kaya hindi talaga ma-maximize. Kaya nga umutang kami sa ibang government agencies. Yung mga challenges kasi, they came in later na. No, yung during the initial operations kasi medyo smooth yung sailing namin. Pero nung pumasok itong problema sa piggery, yung sa ASF, talagang doon kami nagka-problema dahil nga bumaba masyado yung presyo. To the point na hindi na namin kayang i-sustain ang aming operations. So kaya may mga ginagawa kami dito, may ginawa na rin na mga biosecurity measures para lahat ng probable effect nung ASF na yon ma-prevent namin dito sa aming farm. Nung una kasi nag-concentrate kami sa live lang para mapalago nga itong negosyo na ito.
nag-start kami kung saan kami medyo sanay. No, yun ang nakasanayan namin. Magbenta kami ng mga live na baboy. For a while, ganon. Actually, yun talagang main business namin, yung live. Pero nung bumaba yung presyo after sa occurrence ng ASF, na hindi naman kami tinamaan. No, yun bang ibig ko sabihin? Dahil sa ginawa naming mga measures na, naging maganda naman. Wala talaga, maganda pa din yung health status ng baboy. Ang nangyari, dahil bumaba yung presyo sa norte, talagang naapektuhan din kami. Nung bumaba yon na from 12,000 dito sa aming, we used to sell at 12,000. Naging 5,000 to 6,000 na lang. Hindi na namin kakayanin, hindi namin kinaya yung yung ganung kasi pababa na kami. So ang ginawa namin, with the assistance ng DA din, in-offer nila yung actually ang Kadiwa project. Kadiwa project. Nag-start kami nang wala pa yung DA. May mga members kaming na-assign doon. Nagbenta kami ng karne. Kami na mismo, instead of selling live, binenta na namin yung karne mismo. Kami na ang nagpakatay. Lahat ng ginawa namin para magiging finished product siya to the market at saka to the consumers. So yun na ang naging market na namin, maraming market namin during that time. Kasi iba ang presyo ng live at saka iba yung presyo ng mga karne na pag yun ang ibebenta natin. So medyo kami doon, medyo nakahinga kami nung pumasok kami sa ganong business. Pero nung gumanda uli yung market, medyo naglaylo kami doon hanggang pumasok yung kadiwa ng gobyerno. Nung pumasok yung kadiwa ng gobyerno, inano namin uli yun, ni-reopen namin yung business na yun para value added na talaga. Kasi napakalaki ng naging benefit. Kasi binigyan nila kami ng kung anong mga assistance na needed namin. Kaya ngayon, nandito may kadiwa na kami. Project na mini-maintain namin sa ngayon. Ang live kasi namin, although hindi pa din namin iniwanan yung live, no? Yung may mga tao kasi kami na yung mga suki na matatawag na ito na yung mga naging captured market. Parang matatawag kasi yung mga suki namin yung sa company na aming pinagtrabahuan nung una, tumama din sa amin dito nung na-create namin itong cooperative na to. So, hindi kami nahirapan masyado when we started sa cooperative dahil alam namin na itong mga sumasama. May kasama namin, may member din kami na buyer at may member din kami na kasama sa mga suppliers with us sa mga employees, dating employees. Ang tulong kasi na ginawa ng cooperative namin is number one, stress ko na lang din, isa mga kasamahan, no? Dahil nga nung nagsara ang unang company namin kasi, ang pangalan nun is Lipcor, Lipa Integrated Producers Corporation. So nung nag-decide ang may-ari na isara yun, nawalan ngayon ng trabaho yung kaming lahat na nagtatrabaho doon. So ang ginawa namin para aside na mag-continue yung mga sweldo nila, kung anong mga need namin during that time, kasi tinitake care namin yung education ng yung mga anak ng mga members. Although hindi as scholar, kung hindi, binibigyan namin sila ng pautang. Although hindi single lang kasi kami purpose. Pero during that time, kung anong mga pangangailangan nila sa kanilang household, yung mga basic, doon kami talaga tumutulong. Yung sa mga proyekto ng pamahalaan, actually napakarami din silang parang gustong tumulong kasi not only to the cooperative but also to the community, lalo na yung mga adjacent lang. So during that time, inofferan kami doon sa START na pwede yung mga members namin mag-aral paano gumawa ng processed food. No. So may mga members kami doon, libre kasi yun. So sila mismo talagang sila na ma-demonstrate mismo, pumupunta sila sa office at saka talagang dinidemonstrate nila kung paano gumawa at pinagamit nila sa amin yung kanilang mga equipment, mga unit
para lalabas yung finished product. So during that time, dahil nga may mga ganong assistance, kami din, nakabigay din kami ng opportunity sa mga members na, o sige, kung gusto niyo talagang maibenta yung kung ano yung ano natin, yung nagiging production natin dito as processed food, ano sila, parang nabigyan sila ng opportunity ba to have additional income sa family para doon. Ang emphasis ko kasi doon, yung sa mga dapat gagawin ng lahat na mahalagang bagay. Ano lang din naman, yung parang tulong-tulong kasi kami sa kooperatiba. Lahat ina-expect namin na pag maging member ka, dapat all out kayo dyan sa pagtutulong dito sa kooperatiba. So kung sino yung may mga alam na tulad niyan, dahil nga pumasok nga kami sa meat processing, tulong kayo sa paggagawa nito dahil kailangan natin ng maraming volume din. So pumupunta sila sa office na tumutulong sila sa kung anong kailangang i-mix. Basta yun na ang yun ang naging kuan. At saka pag kailangan kayo, kung pwede, maging available kayo dito for the cooperative. Sa amin kasi actually, sa ngayon kung sa piggery lang na magpo-produce ng live, yan nga, tiyaga kasi kailangan talaga ng tiyaga at saka kailangan maingat ka sa iyong business. Dahil anytime, dahil nga may mga sakit nga ang baboy, na hanggang ngayon hindi pa din na-arrest kung ano yung pumasok dito na disease, yung sa ASF. Dapat, yun lang, sobrang maingat ka. Tapos, yung baboy, see to eat na talagang healthy. May mga tao ding tumutulong talaga sa amin at gusto ko silang pasalamatan. So, ito yung sa mga agencies lang, kadami, no? May Department of Agriculture, na doon, headed pa yun ni Mrs. Di Makulangan. Tapos itong sa Amad nga, kay Edith naman yun, kay Ma'am Edith. Hindi ko lang ma-mention lahat, pero sa dami ng DA, yung mga personnel ng DA na nakausap namin na talagang tumulong sa mga tanim na nagbibigay ng mga inputs, no? At lately, meron silang ino-offer nga sa amin yung grant ng 5.5 million para dito nga sa construction ng building. Ongoing sa ngayon, ang inihintay na lang namin yung endorsement ng municipality na anytime pwede namin kunin. So yan lang napakalaking bagay at makita nyo naman dyan yung facilities namin. Kasi ino-offer nila pati yung office, pati yung aside sa building sa baboy, office, pati yung mga biosecurity buildings like shower room, lahat para at least man lang ma-preserve talaga ang baboy na sila din, magbibigay sila. Actually, 1/2 na population ng building, i-finance nila. Grabe ang tulong ng DA. So, aside sa DA, yung City Veterinary Office din, sila lahat kung anong mga regulations nila, talagang tinutulungan kami para makalabas yung baboy, mabibigay yung permit sa mga buyers, at kung kailangan ang tulong nila, kahit sa mga blood collection, willing naman silang, willing ba silang tumulong. So yun ang City Vet, no? Dito naman sa sa City of Lipa, every time na may mga needed kami, lalo na yung City Cooperative, dahil nga under kami sa City Co-op ng Lipa, nagbibigay din sila ng financial na mga tulong, although hindi ganun kalalaki tulad nung DA, pero ito nga lang this year, tumanggap kami ng 100,000 na pinapapautang nila without interest. At meron pang mga grace period, 1 year to pay. So yung yung mga sa city government, yung assistance nila, kung anong mga itatanong, binigyan kami ng opportunity sa City Hall na magbenta doon ng karne. So nakausap namin yung City Cooperative, sila yung talagang tumulong din sa amin through kay Mayor Africa din. Actually, si Mayor Africa, tinutulungan din kami in a way. Dahil isa sa mga staff niya is one of the members din ng cooperative. So, tapos dito naman sa mga municipal employees, napakaganda din ng kanilang Kaya sabi namin, nagiging magaan nga ang
ganitong business. Dahil halos lahat din yung mga kailangan naming assistance from the government na ibibigay naman sa amin. Itong mga ang pwede kong i-share sa kanila, no? Huwag silang ma-discourage na mag-put up ng ganitong business, ng piggery. Kasi may pera talaga sa piggery kung maganda yung market. Despite sa problema na sa industry, sa ASF, pwede mo na, basta pangalagaan mo lang. Kung anong meron ka, do it na talagang as if nagdidepende yung life mo dyan. Kasi livelihood naman talaga. So, wag mong bibitawan yung pagbabantay. Sa tulong ng Kadiwa ni Ani at Kita na programa ng DA, malaki yung naging tulong nila sa cooperative. Binigyan nila kami ng parang nabuhayan kasi ng loob yung mga members kaming lahat nung ibinigay sa amin yung 1 million na magti-take care doon sa sasakyan. Kailangan kasi namin yun para sa pag-deliver ng mga karne na start na namin. Mga kailangan naming i-deliver sa mga consumers. No, yun ang ng Kadiwa, yung perang na tanggap namin sa Kadiwa. Dito sa aming cooperative, dahil nga medyo matagal na rin kami dito, may mga mahahalagang bagay din na kami na pwedeng ma-share doon sa mga gustong magnegosyo, the same negosyo sa amin. No, isa doon yung teamwork. Kasi nag-start nga ito dahil nga nawala ng trabaho yung mga kasama namin. So lahat nagtulungan talaga para mabuo itong cooperative na ito at lahat nagtrabaho, naghanap ng farm. Dahil nga nabili na kasi yung farm na yon ng corporation sa subdivision. Kaya naghanap kami ng farm, kaya kami nakarating dito sa Padre Garcia. Dito namin nakita yung farm na pwedeng pampalit doon sa farm na aming pinagtatrabahuan. So, ito yung pagtutulungan ng mga empleyado, kaming lahat, from the management down to rank and file. Tapos, itong mga tao na ito, alam nila na dahil ako nga ang nagmamanage during that time, alam nila na transparent, yung transparency. Na ibig ko sabihin, alam nila na talagang sasabihan sila kung anong dapat, no? Alam nila na may tiwala sila, yun ang ibig ko sabihin. May tiwala ang mga tao dahil sa tagal naming nagsama doon sa corporation. Alam nila na mapangalagaan namin yung cooperative. Kaya sila lahat nag-work talaga dahil nga hindi lang naman sa kanila kung hindi sa mga anak nila. So yun nga ang nakikita namin na yung tiwala dahil alam nila na sinasabi namin sa kanila kung talagang na kumita at sinasabi namin sa kanila kung nalugi, kung medyo hindi maganda yung takbo ng negosyo. At naniniwala sila kung ano yung mga sinasabi namin sa kanila dahil may ganun ng nabuong tiwala galing sa amin. Yung mga nagmamanage, yung sinasabi naming L7. So ngayon, yung pangatlo, yung good leadership. Yung sinasabi naming good leadership. Ang nangyayari kasi dahil nga nakasanayan nila na kung anong mga guidelines ang binibigay namin sa kanila, talagang sinusunod nila to the letter yon. At kung anong mga dapat nilang gawin, ginagawa naman nila. Dahil nga alam nila na kung anong magiging results nitong cooperative na to, alam nila na makakashare din sila na ito naman talaga ang nangyayari sa ngayon. Kung anong kinita sa isang building, by the time na ma-dispose yung baboy, sila din magbe-benefit din talaga doon. Lahat ng mga hindi sila maghintay na sige tapos na yung taon saka pa kami magbe-benefit through dividends o through sharing. Ngayon hindi, pag matapos yung occupancy ng isang building, ang lahat alam nila makikinabang. Pinasasalamatan namin lahat ng mga members ng cooperative, ang mga government agencies na talagang tumulong sa amin. Nauna sa CDA. No, ito kasi yung nag-approve sa aming cooperative na maging official.
Pangalawa, yung City Veterinary Office. Dahil ito yung nag-introduce sa amin sa Department of Agriculture para mga tulong nito makakarating sa amin. So kung kailangan, binanggit nila yung mga program ng Department of Agriculture para makipag-coordinate kami doon sa kanila, maka-apply kung kailangang mag-apply, na ginawa naman namin. Kaya talagang ang tulong ng Department of Agriculture, malaki din ang naging role. Kasi nabuhay yung pag-asa namin na pwede palang mag-survive despite sa ASF. So yun ang ano. Pero tumutulong din sa amin kasi ang mga local government units, yung sa city government ng Lipa. Halos lahat binigyan kami ng pwesto doon sa kantin ng Lipa City. Tapos dito uli sa Padre Garcia. Karami din ng tulong na binigay nila na hindi kami nahirapan makipag-negotiate. Lalo na sa mga tao dito, alam nyo naman po na ang piggery is tulad nito, may mga amoy, no? Pero na although kinokontrol namin, kompleto kami sa wastewater facility at lalo yang maalagaan sa tulong ng Department of Agriculture dahil nga sa grant nila para building na itatayo dito sa aming farm. Ako si Andy Kalumpang, member ng L7 Cooperative at ako din po yung nag-chair ng Kadiwa Project na which is grant ng DA na kami po yung magkakat ng mga live pigs and then through carcass and then choice cuts of meats. Naging member ako dito ng cooperative kasi nung bata pa ako kasi anak po ako ni Mrs. Kalumpang na nakikita ko sa kanila ang paano ang naging potential incomes nito at makakatulong sa aking pamilyang na ngayon na may anak na ako at asawa. At ngayon nandito na ako at nakikita ko talaga at naitutulong nito sa aming pamilya. Dito sa L7 Cooperative, ang mga natutunan ko kasi nagkaroon kami ng mga trainings na pinapadala kami ng DA at mga expo. Doon ko po natutunan kung paano ang mga cuts ng meats and then kung ano pa mga pwedeng gawin sa meats kagaya ng mga longganisa, mga tosino. Ang DA po tumulong sa amin at saka nag-provide ng mga machines and etc. Bali, naging impact ng cooperative at ang naitulong talaga nito sa aking pamilya ay yun nga, nagkakaroon kami ng extra income sa dividends na nagagamit ko sa pagpapaaral ko ng aking anak, sa mga groceries, mga araw-araw na may kinakain. Ayun po. Tara na po! Despite all odds, may pera pa din sa agrikultura. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton napamatian mga ka-agri ang storya san pagkamanilampuson san L7 Cooperative nga kundiin nagpaproseso sa rasan bahin sa mga produkto matikang sa baboy. So ato na pamatian nga kundiin grabe god naging challenge sa era sa pagatubang sa ASF pero iton indiri naging ulang o waray naging ulang para sirain magpadayon ngan maging successful. Ngan syempre ito pinaagi san bulig sa mga ahensya sa gobyerno, particular na sa LGU nga bulig sa City Veterinary Office, diba? Ngan sa Department of Agriculture nga kundiin inpadayon nga ginbubuligan sira pinaagi dirilasan paghatag sa mga machineries ngan farm inputs, kundi pagpadara sa era sa mga magkadordilain nga trainee para mas magkamiada pa si rasan makabago nga kinaadman kung paano ato bangon ang mga kakurian ng mga pagbabago sa sektor sa agrikultura.
Aton oras, 49 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahinumdum. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Let's be responsible. Let's be responsible. Mahalaga sa ating mga Pilipino ang bigas. Hindi kumpleto kung walang nakahaing kanin sa ating hapagkainan. Kaya naman, bigyan natin ng halaga, hindi lamang ang ating kinakain, gayon din ang mga magsasaka. Be responsible. Iwasan ang tirang kanin. Kumuha ng sapat at ng kayang ubusin. Mainam na kumain lamang ng dami ng kanin na akma sa ating edad at pangangatawan. Nakaiwas sakit ka na, nakaiwas aksaya ka pa. Ako po si Piolo Pascual, ang inyong responsible ambassador. Tama nyo, responsable ako. Let's all be responsible. Paano? Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, pati iba pa ay ihalo sa kanin. Brown rice ay kainin ka. Kanin ay huwag sayangin. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Aton oras, 7 minutos na la nagpapabili nantes magalasay san aga. Kamo in padayon nga namamati sa Usapang Agrikultura. Dinila sa aton estasyon 882 kHz DYOJ Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayo. Ngan sa pagkayana mga kaagri, aton naman kumustahon an kamutangan san aton panahon. Radyo Pilipinas Weather. Para sa aton weather update, yan ang adlaw san Pebrero 3, 2026. Adi si Miss Channel Dominguez, aton weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Central. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, February 3, 2026. Meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan sa layong 1,350 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon po, mataas na yung chance nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours at posible din pumasok ng ating PAR ngayong araw. Pag naging bagyo po, ito po yung pangalawang bagyo po natin at tatawagin natin itong Basyang.
Para naman sa ating nakikitang forecast track, posible po itong kumilos west-northwest at dumaan dito sa pagitan ng Visayas at Mindanao patungo dito sa may Palawan starting Thursday o hanggang weekend po natin. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dito sa may Visayas at Mindanao ay maghanda po tayo hinggil sa paulan na dala po nitong sama ng panahon natin dahil sa ngayon po patuloy pa rin ang pag-iral naman ng shear line dito sa may eastern section ng Visayas at Mindanao. Ito po yung mga kumpul na kaulapan na nakikita natin ngayon dito sa may Visayas at Mindanao. Sa ngayon po, wala pa pong direktang epekto itong low pressure area natin sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung northeast monsoon naman patuloy na umiiral dito sa buong Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeast monsoon, makakaranas ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila 20 to 30 degrees Celsius, dito sa Lawag 20 to 30 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 18 to 29 degrees Celsius, Baguio 13 to 21 degrees Celsius, Tagaytay 21 to 28 degrees Celsius, at Legazpi 24 to 29 degrees Celsius. Para naman dito sa may Visayas at ilang parte po ng Mindanao, particularly dito sa may Caraga, pati sa Davao Region at Misamis Oriental, inaasahan po natin makakaranas sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ito ng shear line. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kasama na rin dito sa may Palawan, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Island at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius, Iloilo 24 to 28 degrees Celsius. For Tacloban, 24 to 27 degrees Celsius, Cebu, 23 to 29 degrees Celsius, Zamboanga, 23 to 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius, at Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng weather advisory hinggil sa paulan na dala netong shear line po natin. Inaasahan po natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Agusan del Norte. So yung mga kababayan po natin, pinag-iingat po natin sa mga posibilidad ng flash flood at mga pagguho ng lupa. Sa ngayon, nagtaas na tayo ng gale warning dito sa may Batanes at Babuyan Islands, dulot na rin ang bugso nitong northeast monsoon natin. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit mandagat na delikado po muna pumalaot dito. Ang sunrise mamaya ay 6:24 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:56 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Yes, damo nga salamat Miss Chanel Dominguez para sa komprehensibo nga weather update yan ang nga adlaw San Martes. Ngan mga kaagri nga di nahuhuman ano sa naliwat nga mahinungdanon nga episode sa usapang agrikultura. Damo nga salamat sa nga tanan nga namati ngan waray undang nga nagsusubaybay sa aton episode sa naton programa. Ngan permi naton hinumduman mga kaagri nga naton mga parag-uma ug mga resda siraan backbone san aton sosyedad. Bueno, ginimbitahan kam namon nga dumuyog naman sa aton masunod nga programa ang Morning Report. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navelon, ako trainee si Suzette Pretencio, iyon nakaupod. Yan na nga Martes nga edisyon sa aton programa. Nga nakaupod liwat naton sa Master Control si Joven Cardenas. Aton oras, 59 minutos sa naglabay sa alas 5. Once again, da mga salamat. Ngan updi kami niyo utro, bawas nga adlaw sa parehas nga oras
ngan sa parehas nga estasyon para sa usa na liwat nga episode sa Usapang Agrikultura. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura.